Kabanata 71. Tumabi ka sabi. Walang oras si Steven para kausapin si Lucas ngayon. Tinulak niya ito at tumingin kay Sebastian. Ginawa mo ba ito sa akin? Kasalanan mo kung bakit hindi mo napigilan ang sarili mo. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ngumuso si Sebastian. Ikaw. Nanginginig sa galit si Steven habang nakaturo kay Sebastian. Naghinala siya na si Sebastian ang nasa likod ng kanyang physical dysfunction, at ngayon, mas sigurado siya. Gusto niyang bugbugin ng husto si Sebastian, pero nagpigil siya. Kaya mo ba talaga akong pagalingin? Oo naman. Kung hindi kita mapagaling, hindi mo na ako kailangang bayaran ng kahit isang sentimos, kumpiyansa na paniniguro ni Sebastian. Siya ang may gawa nito, kaya ito ay isang piraso ng cake na magpapagaling sa kanya. Kung ganun, pagalingin mo ko. Bibigyan kita ng $100 million kung mapagaling mo ako. Sabi ni Steven. Napangiti ng husto si Sebastian. $500 milyong. Walang labis, walang kulang. Sebastian, wag kang masyado. 500 million. Bakit hindi ka magnakaw sa bangko? Galit na galit si Steven. Mabilis na sumang-ayon si Lucas, tama. Magkano ang magagastos sa pagpapagaling ng isang sakit? Wala itong pinagkaiba sa pagnanakaw. Mr. Harris, huwag kang magpakatanga. Kung ayaw mong pagalingin kita, magwala ka. Walang pumipilit sa iyo, malamig na sabi ni Sebastian. Sa taong ito na paulit-ulit na sinubukang saktan ang kanyang asawa, hindi nagpakita ng awa si Sebastian. Basura ka. Ang kapal ng mukha mong palayasin si Mr. Harris. Maniwala ka sa akin, pagsisisihan mo ta, sabi ni Lucas na may mahina at nagbabantang boses. Naikuyom ni Steven ang kanyang mga kamao ngunit kalaunan ay bumitaw. $100 million, bibigyan kita ng $100 million. Higit na yon sa sapat para mabuhay ka ng marangya buong buhay mo. Nagkunwaring walang narinig si Sebastian na lalong ikinagalit ni Steven. Sige, bibigyan kita ng $500 million. Sabi ni Steven habang nagngangalit ang mga ngipin. Makinig ka sa akin, kung hindi mo ako mapagaling, ipapapatay kita sa isang kakilakilabot na kamatayan. Dala ang sakit, kumuha si Steven ng tseke para sa $500 milyong. Eto ang pera. Ngayon gamutin mo ako. Natigilan ang lahat mula sa pamilya Smith. Hindi nila inaasahan na si Steven ay handang magbayad kay Sebastian ng $500 milyon para lamang sa pagpapagamot. Nakakabaliw iyon. Sandali lang, may gagawin pa ako, sabi ni Sebastian. Tumingin siya kay Lucas at ngumiti ng mapaglaro. Sabi ko may padadalhan ako ng pera. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Anong ipinagmalaki mo? Napagkasunduan natin ang $1 bilyong, at ngayon ay mayroon ka na lamang $500 milyon. Kulang ka pa ng $500 milyon, nabigla si Lucas, ngunit hindi siya kumbinsido. Huwag kang mag-alala, papunta na ang isa pang $500 milyon, makahulugang sabi ni Sebastian. Nang matapos siyang magsalita, isang Maserati ang humandar mula sa malayo. Iyan ang kotse ni Mr. Reeves. Nakilala ito ni Lyra sa isang sulyap. Huminto ang Maserati sa pasukan, at lumabas si Taylor kasama ang 2 bodyguard. Mr. Reeves, maligayang pagdating. Nagmamadaling bati ni Lyra. Ngunit si Taylor ay walang oras na makipag-usap sa kanya ngayon. Diretso siyang naglakad papunta kay Sebastian. Dala mo ba ang $500 million? Diretsong tanong ni Sebastian. Matalim na mata na tinitigan ni Taylor si Sebastian. Sigurado ka bang mapapagaling mo ako? Bang! Itinaas ni Sebastian ang tseke sa kanyang kamay. Pareho lang kayo ng sakit ni Steven. Binigyan na niya ako ng $500 million. Kung gusto mong gumaling, bilasan mong magbayad. Nagkatinginan sina Taylor at Steven, puno ng kahihiyan at galit ang kanilang mga mukha. Pwede kitang bigyan ng pera, pero kapag hindi mo ko napagaling, wag mo kong sisihin kung may mangyari sa'yo. Ibinigay ni Taylor kay Sebastian ang $500 milyong tseke na inihanda niya ng maaga. Plano niya noong una na makipagtawaran, ngunit nang makitang ibinigay na ito ni Steven, naisip niya na walang silbi ang pakikipagtawaran. Kaya naman, hindi niya sinayang ang kanyang mga salita. Ang mga miyembro ng pamilya Smith ay lubos na nabigla. Hindi sila naniwala kay Sebastian nang sabihin niyang mayroon siyang $1 bilyon, sa pag-aakalang ito ay usapan. Ngunit ngayon, si Sebastian ay gumawa ng $1 bilyon sa harap nila, na higit na nakakagulat kaysa sa pagkakaroon lamang ng pera.
Isinasaalang-alang na ang pamilyang Smith ang pangunahing pamilya sa Ravenview City, na may mga asset sa kanilang pinakamataas na halaga na 1 o 2 bilyon lamang ang karamihan sa mga stock at real estate, 1 bilyong cash ay katumbas ng ilang taon ng kanilang kita. Kinawian ni Sebastian ang mga tseke sa harap ni Lucas. Lucas, imulat mo ang iyong mga mata at makakita ng malinaw. Narito ang bilyong pinagdudahan mo. Ngayon, ano ang masasabi mo? Parehong gulat at galit si Lucas. Nilinggan niya sina Taylor at Steven. Mr. Reeves, Mr. Harris, nasaan ba kayong dalawa? Panggagamot lang ito. Dapat ay ilang milyong dolyar ang halaga, at ibinabato mo sa kanya ang ganitong uri ng pera. Mas mabuti pang ibalik mo agad ang pera mo. I can find you the best doctors, those who can surely cures you. Wala kang alam, nagpunta na ako sa ilang ospital, at kahit si Mr. Ricky ay nasa bahay ko. Kung kaya nila akong pagalingin, bakit ako pupunta rito? Iritadong sagot ni Steven. Mr. Harris, kung kahit si Dr. Ricky ay hindi ka kayang pagalingin, ang paghingi ng tulong sa basurang ito ay walang silbi. Siya ay walang iba kundi isang charlatan. Ang tanging dahilan kung bakit niya pinagaling ang aking lolo ay puro swerte, namumuhing sabi ni Lucas. Tama si Lucas, sabi ni Lyra. Tapos ay dagdag niya, Mr. Reeves, huwag kang magpapaloko sa scammer na ito. Kung hindi makakatulong ang mga ospital sa Ravenview City, pupunta tayo sa Windhorn Hospital. Kung hindi iyon gumana, magpapagamot tayo sa ibang bansa. Siguradong may lunas dyan. Wala kang alam, magwala ka lang. Naiinip si Taylor. Mula nang bugbugin siya ni Sebastian noong araw na iyon, nawala ang kakayahang panlalaki ni Taylor. Hindi siya nakahanap ng lunas mula sa maraming kilalang doktor, na halos nagtulak sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Si Sebastian lang ang pag-asa niya. Sa pagsasalamin sa mga hinala ni Steven, naniwala si Taylor na si Sebastian ang may pananagutan sa kanilang kalagayan. Masakit nga ang gastos sa paggamot, ngunit ang pangakong maibabalik ang kanyang pagkalalaki ay katumbas ng anumang halaga. Gayunpaman, nangako siyang maghayganti sa kalaunan. Oras na para tuparin ang pastahan natin. Lumuhad ka at yumuko, sabi ni Sebastian kay Lucas. Sa tingin mo luluhod ako at yuyuko sa isang walang katulad mo. Mangarap ka, nanunuya si Lucas, puno ng pang-aalipusta. Dati, baka nag-iingat si Lucas kay Sebastian. Ngunit ngayon, nang makita siyang may kapansanan, hindi nakaramdam ng banta si Lucas. May balak ka bang tumanggi sa deal natin? I am reneging. Ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Hamon ni Lucas, mapanghamon. Pagsisisihan mo ito sa lalong madaling panahon, nagbabala si Sebastian. Kabanata 72. Puno ng pagkamuhi ang mukha ni Lucas nang nagsalita siya, basura ka, sa tingin mo nararapat ka para pagsisisihan ko ta. Sinabi ni Sebastian kina Taylor at Steven, ang aking kakayahang magpagaling ay naiimpluwensyahan ng aking kalooban. Kayo na ang baalang magdesisyon kung ano ang susunod na mangyayari. Napatingin silang dalawa kay Lucas nang marinig ito, at agad na nakaramdam ng kaba ang huli. Mr. Reeves, Mr. Harris, huwag kang makinig sa kalokohan ng basurang ta. Wala siyang alam na maganda. Wala siyang ibang kakayahan maliban sa pagmamayabang. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Bugbugin niyo siya. Bugbugin niyo ng matindi. Malamig na utos ni Taylor. Sabay utos din ni Steven. Agad na sumugod ang 4 na bodyguard kay Lucas at pinalibutan ito, pinaulanan siya ng suntok at sipa. Tumigil ka. Huwag mo na akong patulan. Please spare my life. Mr. Reeves, Mr. Harris, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Galit na tanong ni Jamie. Tumigil ka. Huwag mo na siyang patulan. Parehong nabigla at nagalit si Belinda. Ang pinakaayaw ko ay ang mga taong di tumutupad pangako. Nararapat sa kanya yan. Malamig na single ni Steven. Kung noon pa man, tiyak na hindi siya maglalakas loob na gawin ito. Gayunpaman, ang pamilya Smith ay nasa bingit na ngayon ng bangkarota. Langgam lang si Lucas, kaya't maaari niya itong bugbugin. Mr. Reeves, Mr. Harris, alam mong nagkamali ako. Patawarin niyo ako, mapait na pakiusap ni Lucas habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Ang taong kailangan mong humingi ng tawad ay hindi ako, malamig na sabi ni Steven. Saka lang kumibo si Lucas. Nagmamadali siyang lumuhad sa harapan ni Sebastian. Sebastian, hindi, Mr. Sebastian Wilder, alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Tumawa si Sebastian.
Matagal ko nang sinabi sa'yo na pagsisisihan mo ta. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Nag-aapoy sa galit si Lucas, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang yumuko kay Sebastian sa sandaling ito. Kontento ka na ba ngayon? Tanong ni Taylor na pinipigilan ang galit. Ayos lang. Tumanggaw si Sebastian. Kung ganoon, bilasan mo at gamutin mo ako, sabi ni Taylor. Ikuha mo ako ng papel at panulat. Isusulat kita ng race eta. Ginagarantiya ko na gagaling ka nito, nakangiting sabi ni Sebastian. Nagmamadaling hiniling ni Lillian na may magdala ng papel at panulat. Kinuha ni Sebastian ang mga bagay at nagsulat ng isang espesyal na race eta. Eto na. Sabik na inagaw ni Steven ang race eta upang suriin ito habang naiinip na tumingin si Taylor. Nang mabasa ito, ang dalawang lalaki ay nag-init sa galit. Ang lakas ng loob mong pagtripan kami. Pinandilatan ni Steven si Sebastian ng puno ng galit. Binayaran ka na namin, pero ito ang pasasalamat namin. Panlilin lang. Siguradong naghahanap ka ng kamatayan. Galit si Taylor, nagbabanta ang boses. Mas malala pala ang sakit nyo kumpara sa inakala ko. Kailan pa kita niloko? Sagot ni Sebastian na nagkukunwaring nairita. Kung gayon, ano ang katawa-tawang race eta na ito? Tanong ni Taylor, umabot sa kumukulo ang kanyang galit. Wala talaga kayong kaalam-alam, ano? May espesyal na gamot sa espesyal na sakit. Sundin nyo ang race eta na ito, at kung wala kang nakitang pagbabago sa loob ng 3 araw, personal kong ipapadala ang ulo ko sa inyo. Paninindigan ni Sebastian. Nagkunwari siyang naiinis, pero kapanipaniwala pa rin siya.